Welcome again, collective, dito sa inyong reading. By the way, lahat po ng readings ko rito ay timeless. Kung kailan man po makarating sa inyo ito. Tignan natin yung mga energies para sa inyo. Oops. You have poised. Ooh, this is pagiging prepared, no? Sa kung ano mang hamon ng buhay yung paparating sa iyo, you are ready. You are poised enough, confident enough sa kahit na anong situation na paparating sa iyo. No? Para bang ano ka lang yung positive lang yung pakiramdam mo. Handa ka, no? So literally you are prepared, poised sa kung ano man itong kakaharapin mo. By the way, kung interesado kayo anong deck ito, this is the Wisdom of the Oracle deck by Colette Baron Reid. One of my favorites, pero one of my oldest decks, pero madalang ko siyang gamitin. Okay. Regeneration, yung iba nagkakaroon kayo ng growth, nagkakaroon ng development sa mga ginagawa ninyo, nagkakaroon ng transformation or healing for some of you. Unti-unti kang unti-unti kang nakaka-recover kung meron ka mang something na pinagdaanan, kung sa health man yan or sa ibang bagay. Kung financial man yan, yes, nagkakaroon na ng recovery period dito. Or kung nagkaroon ka man ng mga situation na broken heart ka, nalungkot ka, may mahirap ka pinagdaanan. So, ito na yung parang stronger, better version of you kasi nga nakikita ko na mas mas matatag, mas ready ka na, mas poised ka na. By the book, ang feeling ko rito is pagkakaroon ng alignment, no? So it seems na hindi ka na nagre-resist doon sa natural flow, no? Mas resilient ka na, mas ano ba tawag dito? Mas resilient, mas flexible, na hindi ka na, kumbaga hindi na kasing tigas ng pananaw mo before, no? So ngayon mas wise ka na, mas matured, mas open-minded, no? So nakikita ko dito sa by the book mo is unti-unti nang nagkakaroon ng alignment, no? Sabi ko nga parang nagkaroon ng transformation, ng healing, no? Nag-grow ng growth. So nakikita ko na you are now an evolved person, no? Na nakikita ko na everything is coming to alignment. Kung nung una parang feeling mo wala ka sa tamang direction. Ngayon, very clear na nakikita mo na yung mga signs, no? So, ito ay sign na nasa tamang direction ka na sa ngayon. Kung meron mang mga hindi magandang nangyari sa iyo before, or may mga nag-end na kung ano man yung connections or whatever, kumbaga, yung mga bagay na yon nangyari for a reason para magkaroon ng alignment sa buhay mo. No? Yun, kumbaga, yun ay
Yun yung itinakda ng divine para sa'yo. And ngayon, na nag-end na yon, natapos na yon, na-survive mo, mas wise, mas poised, mas resilient ka na ngayon. Nakikita ko na paparating na kung ano talaga yung mga bagay na deserve mo, ano ba talaga yung mga nararapat para sa'yo. Sabi ko nga, unti-unti nang nag-unfold and nagkakaroon ng alignment. To be fair. To be fair is, again, this is also a card ng alignment. Kasi ito yung pagkakaroon na uli ng balance eh. Sabi ko nga, kung kanina dito sa card mo, kung merong mga bagay na hindi na wala sa tama. Nagkaroon na ng kumbaga para kang na-tower moment, no? Actually, may mga nag-end dyan, and nakabangon ka na. Kumbaga, lumagpas ka na dun sa period na yun eh. Kaya nga sabi ko, etong by the book at saka etong to be fair, parang halos same. No? Nakikita ko na binalanse talaga eh. Binalanse ni Divine. No? So, eto na nga yun, yung justice, eto na yung magandang resulta. Ito na yung panunumbalik ng balance, ng alignment, no? Ito yung solid sign na nandun ka talaga sa tamang path. Yan lang yung, kumbaga, kasi itong to be fair, kung ano lang yung nararapat para sa atin eh, di ba? So, ito yun, no? Ito yung deserve mo na ngayon. Kung nung before, hindi nangyayari sa'yo yung deserve mo, sa buhay, pwedeng naging unfair yung mga pangyayari sa buhay mo, or hindi mo nakuha yung deserve mo in a relationship. So, sa ngayon, nagkakaroon na ng balance ng alignment. Sa kung ano talaga yung para sa'yo, no? Nararapat para sa'yo, yung deserve mo, yun yung to be fair. So, yun yung mga general energies. Tignan na natin yung love life. By the way, kung bago po kayo, please don't forget to subscribe or follow. Ayan. Thank you doon sa mga abangers, palaging sumusubaybay, sa mga matatagal na rito. Thank you sa lahat ng nag-like, follow, mga hindi umaalis sa membership subscription, nagpapadala ng star super thanks, nag-avail ng private reading. Private reading, nag-iisa lamang ang aking FB page. Purple pin, may check sa dulo, meta verified. Kayo po ang mag-PM sa akin, hindi po ako magme-message sa inyo, or if friend request kayo para mag-offer, manghingi ng kung ano-ano. Mag-ingat sa mga fake, ganun ang gawain nila. Kaya, tignan nyo yan, kung sa YT kayo nanonood, yung link papunta sa official FB ko nandyan. Basahin nyo lang. Itatap nyo lang yun at mapupunta na po kayo ron. No? By the way, meron akong ongoing na promo. June 12 hanggang 21 yung booking period kung gusto nyo maka-avail ng promo. Limited slots only. Again, kayo ang magme-message sa akin. So, meron ka rito, si King of Swords. King of Swords, si Four of Cups, si Ten of Cups reverse, si Two of Pentacles, and Justice card. Again, wow. Justice ito si to be fair. Ito rin, Justice. So, strong energy ng Libra. So, right now, nakikita ko, pwedeng walang pag-uusap kasi parang merong ayaw makipag-usap dito. Nakakakita ako dito ng walang gana, walang interes, or walang pake. Nakakakita ako ng energy ng nagkakaroon ng pag-i-ignore or rejection. Actually, meron ditong nagko-contemplate, nag-iisip-isip. So, right now, merong imbalance, disharmony pagdating dito sa pa-connect mo or sa relationship ninyo or sa marriage ninyo kung kasal na kayo.
Pwedeng iba dito, magkasama kayo sa isang bahay, nagsasama kayo, pero parang naman kayong magkahiwalay. Parang may kanya-kanya kayong mundo. Parang may barrier, may distansya, awkward feeling, no? Magkasama nga kayo, pero distant naman kayo emotionally or physically sa isa't isa. Pwedeng yes, you are sleeping sa same bed, pero parang walang intimacy, walang physical, walang cold, detached ang feeling. So, merong bagay dito na pinag-iisipan ng mabuti, ano? Na para bang naninimbang, ayan, si Two Pentacles. Iniisip, ano ba yung tamang gawin, no? Justice card, this is a card ng decision. Ano ba yung nararapat na gawin? Yun yung pinag-iisipan dito kung sino man yung nag-iisip sa inyo. Actually, pwedeng may mga legal matters dito. Baka legal na kayo mag-asawa. Nagsasama nga di ba? Okay, pero parang nga nakikita ko is disconnected kayo. So, hindi ko alam kung may panlalamig, may disconnection. Yung bang tipo na nagsasama na lang ba kayo for the sake of the marriage or the family? Dahil siguro baka yung iba sa inyo may pamilya, may anak na kayo. Pero hindi na nga kayo, parang hindi na gaya nung dati. No? Hindi na kayo intimate sa isa't isa. No? Actually, pwedeng may mga kanya-kanya kayong, parang pwedeng wala nang pakialaman Napaka-sad naman ng ganong energy, no? Na parang, ina-admire ko pa rin yung mga tao na binavalue nila yung marriage nila. Kasi, marriage isn't something na itatapon mo na lang. Just because it's broken. To me, marriage is kahit na broken, napilit mo pa rin siyang aayusin. Ako yun ang pananaw ko. Yun yung values ko. Hindi ko alam sa inyo. No? Kanya-kanya tayo Pero para sa akin kasi, napaka-sacred ng marriage para sabihin mo lang na hindi na kayo masaya sa isa't isa or hindi na kayo nagsisiping, ganun-ganun na lang na itatapon mo na lang siya. Dahil lang hindi na nagwo-work. Ako kasing tao na kahit na ilang million times akong mag-try, basta gusto ko pang mag-try. Sad to say, na in a relationship kasi, two-way yan So, dalawa kayo, pwedeng para sa'yo, gusto mo pang mag-try, pero para doon sa isa, wala na siyang gana. Hindi na siya masaya. Ito kasi yung card ng unfulfilled, discontented, detached, indifferent. Yun kasi, there's a cold feeling dito sa King of Swords reversed and the Four of Cups reversed, coldness and indifferent, detached energy. Ang bigat ng energy, nafe-feel ko. Nasasad ako, ewan ko, nababasa ako, pero parang nalulungkot ako doon sa energy na pa-pick up ko kung kanino man ito. By the way, the Hermit card appeared. This is Virgo energy. No. Ito yung ito yung Ten of Swords. Ito yung card na parang nagkaroon na ng burnout dito. It could be na merong isa dito or both of you siguro nag-try and eventually nagkaroon na ng burnout. Oo.
Dati, masaya naman kayo. Ayan yung sun card sa ilalim. Dati, masaya naman kayo. Tapos parang biglang may nangyari para magbago yung samahan ninyo. Pero dati kayong masaya eh. Ngayon, distant kayo sa isa't isa. Kahit sabi ko nga, kahit na magkasama kayo sa isang bubong, sa isang kama, para na kayong strangers. Oh, meron akong kanta na, may kanta na gano'n na. Wait lang, di ko maalala. Ayun, yung parang against all odds. Parang, di ba may lyrics na part na yun? So, take a look at me now. There's just an empty space. There's nothing left here to remind me. Parang, di ba ganun yung parang habang tumatagal, lumalayo ng lumalayo yung loob ninyo sa isa't isa. Hanggang sa parang kahit na magtinginan na lang kayo, wala na kayong nararamdaman. Grabe, ang sakit ng words doon. Parang yun. No, yung mga alam yung kanta na yun, Against All Odds. Pero ano mo yan eh, parang, syempre dahil dati naman kayong masaya, no, pwedeng nag-try naman. The Devil card, this is Capricorn energy. Two of Cups. Ace of Pentacles. Okay. Ten of Swords. Again, the Ten of Swords reappeared. So, dalawang beses siyang lumabas. Okay. This is a card ng rebuilding. Tingnan natin kung ano mangyayari. Andyan nga yung Two of Cups eh. O, tingnan natin. Hopeless situation na ba to? Nagkaroon kasi ng temptation. So, hindi ko alam kung itong temptation na ba na to, talagang kinagat, like tinuloy-tuloy, pinatulan, sumama ba sa iba, or pwede rin namang nag-flirt sa iba, no? Kasi nga, nagkakaroon lang naman ng puwang na pumasok ang temptation sa relationship kung nagkakaroon na ng mga singaw or lamat, no? Crevices. Yung mga spaces wherein doon pwedeng pumasok. Kung intact ang samahan, kung walang gap para pasukin, hindi makakapasok yung mga yan. Kumbaga sa bubong, lalagyan mo ng bulkasil para hindi magkaroon ng tulo. Diba? So sa tingin ko, parang nagkaroon ng chance yung temptation na pumasok sa relationship ninyo dahil siguro sa mga time na naging kayo naging magulo, no? Naging magulo or parang nagkanya-kanya kayo, inuna ninyo siguro yung mga selfish na reasons ninyo instead na magpasensyahan or magbigayan. Kasi aminin natin, minsan may mga pride ego tayo. Diba? Minsan ayaw magbigay nung isa. Kasi sasabihin niya, ano ba yan? Lagi na lang ako nagbibigay eh. Diba? Pero kasi minsan, hindi naman ito butuhan na paramihan ng points or ano ba to? Competition. Hindi naman ganun ang relationship. Kaya minsan, makikita mo talaga yung true love kasi nandoon yung sacrifices. Para sa akin, minsan hindi yun pagiging bobo or martir eh. Kasi ganun yung pagmamahal para sa akin. Sabihin nung iba, panga-panga mo naman, ang bobo-bobo mo, martir-martir, hindi rin eh. Diba? Kapag talagang malalim ang pagmamahal mo, ang pag-unawa mo, hindi mo yun iisipin na iskoran, bilangan, kung sino yung laging kulelat, kung sino yung, alam mo yung laging nakakalamang. Diba sabi nga nila, love is not selfish. Love is kind, love is patient, no? So, yun nga.
tingin ko nagkaroon dito ng third party interference, no? Nagkaroon ng temptation, sabi ko nga nagkaroon ng point na pasukin yung samahan ninyo, no? Pero nandoon yung energy na hindi pa rin naman kayo totally nag-give up sa isa't isa, na na andun pa rin naman yung love, kahit sabihin yung wala nang intimacy, kung wala nang nangyayari sa inyo physically, or pwedeng hindi na kayo ganun kasweet sa isa't isa kasi nga parang nagkaroon ng pagbabago. Pwede kasing nagkasakitan kayo ng damdamin, no? And pwedeng nagkaroon ng burnout, ng pagod, ng mga pride. Pero andun pa rin eh. Andun pa rin yung connection eh. Pinangungunahan lang ng mga differences. Pinangungunahan lang ng mga galit, sama ng loob at mga diferensya ng isa't isa. No? So, ang feeling ko, hindi lang alam kung paano magsisimula ulit. No? I think this reading is still positive in a way na nafe-feel ko sa mga barahan na kahit na very, very sad, ang nafe-feel ko ngayon, nararamdaman ko energy is nakakaiyak, nakakalungkot, na kung bakit kayo humantong sa ganito na situation. No? Pero para sa akin, this is still rebuildable. This is still, ano bang tawag dito? Kumbaga, pwede pang i-repair eh. Pwede pang isalba. Yes, yun. Yung term na gusto kong sabihin. Na, yes, parang you are both in a sea drowning, pero parang feeling ko there is still hope na maisalba pa yung samahan, yung relationship ninyo. Hindi lang alam where to start, paano mag-i-start, no? Oo, kasi andito pa rin ang pag-aalala, ang pag-iisip, no? Actually, wala ka. Pwedeng pareho pa yung um, na actually may parang feeling dito ng ano, ng nai-stress, nag-aalala, may mga times na hindi makatulog, or anong tawag dito. Pwedeng namang meron ding guilt dito kung sino man unang yung unang naging marupok or bumigay sa temptation dahil lang hindi nyo na-workout yung relationship nyo, dahil lang siguro hindi na kayo ganun ka-active sa isa't isa, or nawalan kayo ng gana, nawalan kayo siguro ng oras, hanggang sa tumagal yung conflict ninyo na hindi nyo agad siya na settle, na ayos agad, na pag-usapan. Kasi doon lumalaki yung gap eh. 'Di ba? Kaya nga ako naniniwala ako na pag merong problema sa relationship, I believe na ayoko nang patagalin. Nang bukas pa ako. Pwede na nating pag-usapan ngayon, pag-uusapan na natin ngayon. Ako ganun akong tao. Okay? So yun na nga, ang nakita ko rito is, ngayon, actually hindi kayo nag-uusap. Siguro nandun yung nagtitiisan na lang kayo. Pero alam mo yun, yung parang pag may mga bagay na nakakaselos, nagsiselos pa rin naman, nakakaramdam ng insecurity, nakakaramdam ng selos. So, ibig sabihin, nandun pa rin yung feelings eh. Kasi kung talagang totally wala na, kahit na anong gawin ng jowa mo, ng partner mo, ng asawa mo, hindi ka na maapektuhan kasi nga manhid ka na. Kasi nga siguro na fall out of love ka na, wala na. Pero the fact na meron pa rin feelings involved dito, like nagsiselos pa rin, nagigilty pa rin, or nalulungkot pa rin, naaaring there is still love. Okay? In this relationship. By the way, merong Aquarius energy na lumitaw, tsaka Strength card, Leo. Ayan. Ayan lang yung mga time na parang nawawalan, parang
Ito yung mga dark times ng relationship ninyo. By the way, baliktad yung star card, no? So, lahat ng relationship, kahit gaano pa kahaba yan, 50 years na kayo nagsasama, the more na marami kayong pinagdaanan. Okay? So, ito yun, yung one of those period, chapter sa marriage nyo or sa relationship ninyo, nadadaan kayo sa mga dark times, no? Ang ano dito, susi dito is, huwag mawalan ng pag-asa. Hanggat may buhay, may pag-asa, no? Huwag bibitaw. Kasi ayan, nakikita ko, the strength card is still here, which is card ng ibig sabihin nito. Kaya nyo ba to eh? Kaya nyo pa itong ayusin eh. Hindi pa kayo totally, kumbaga hindi ka basta-basta sumusuko. Kayo, o kung sino man sa inyo yan. Okay. So, yan yung mga na-pick up ko dito sa reading ninyo. Thank you all so much for watching. Love you all. Kita-kits sa susunod.